Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ginugunita ang pinakamagandang regalong inilaan ni Jesucristo para sa sanlibutan ngayong Huwebes Santo. Ito ang inyong himpilan ng Far East Broadcasting Company. Iba't ibang programang nagtatanghal sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Ito ang FEBC Holy Week Specials. Magandang araw, Pilipinas! Ngayon po ay Huwebes Santo, Abril 14, 2022 at kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa special broadcast ngayong panahon ng Semana Santa dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po ang inyong lingkod para sa espesyal na programang ito. Ito po si Heidi Bernardo Sampang. Habang ang iba ay nakabakasyon o kaya yung iba po sa atin nananatili lamang sa tahanan, samahan niyo po kami dito sa pakikinig at panonood sa Oras na Pilipinas. Ito po yung ating Holy Week Specials. Isa pong makabuluhang talakayan sa loob ng halos 2 oras ang atin pong pagsaluhan. Tungkol po sa pananampalataya ng mga Pilipino ang atin pong talakayan maya-maya lamang. Kasama pa rin po natin dito sa espesyal nating pagtatanghal sa DZAS ngayong Holy Week na nakaangkla po sa tema natin ngayong buwan na Diyos ng Kalakasan. Ang Team Positive po na nakaalalay sa atin sa loob ng halos 2 hours ay sina JV Tabua. Maraming salamat din kay Kael Garcia, syempre po sa ating producer na si Hannah Placer at sa umaalalay din po sa ating Radio TV GCTV, si Abby Lindo at ang ating pong mga katuwang sa ating pong engineering and Bukawe Tech people. Happy listening po sa lahat ng mga nakatutok dito po sa radio, maging sa online, dito po sa ating FEBC PH stream, of course sa ating pong FB Live, sa ating pong YouTube channel, at dito rin po sa ating napapanood na Channel 185 ng Signal TV sa pakikipagtulungan po ng GCTV. So samahan niyo po kami sa napapanahon po na talakayan po natin patungkol po sa ating mga pwedeng gawin bilang mga mananampalatayang Kristiyano para po sa ating bayan. Reflection po ng sakripisyo na ginawa po ng Panginoon para po sa ating lahat na siyang ginugunita na po natin ngayong panahon ng Semana Santa. Bago po tayo dumako sa atin pong pakikipag-usap sa atin pong mga piling panauhin, narito po muna yung ating pabaon. Mula po ito sa Marcos 10:45. Ito po yung ating verse of hope ngayon mula po sa Mabuting Balita Biblia, Marcos 10:45. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito
hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Muli po, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Talagang ang panahong ito sa atin pong pagbubulay-bulay ay alalahanin po natin na si Jesus po talaga yung perfect sacrifice, di ba? Imbis po na tayo yung mapahamak at talagang magbayad po tayo sa ating mga kasalanan, binigay po ng ating Panginoong Diyos ang atin pong Panginoong Jesus para tayo po ay tubusin sa atin pong mga kasalanan, para tayo po ay maligtas. So kaagapay, wag mong kakaligtaan, binayaran na ni Jesus ang halagang yan para po sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat po ng mga tumanggap sa Kanya. Ang sakripisyo po ng ating Panginoong Jesus ay nagpapalaya po sa atin mula sa mga pagkaalipin, mula po sa mga kasalanan, lalong-lalo na po kung meron pa po tayong mga sins na hindi pa po na-overcome, ay patuloy po na hingin po natin yung kalakasan mula po sa ating Panginoon. Dahil nandoon na po, sabi nga niya, it is finished. Nagawa na po niya ang pagliligtas po sa atin. Kaya sana patuloy po nating tahakin ang katuwiran at patuloy po nating sundin ang panukala ng Diyos para po sa ating buhay. At asamin po natin sa araw-araw na mamuhay po tayo ng may kaluguran sa harap po ng ating Diyos. Ang maganda po dito, kaagapay, siya na mismo ang nag-initiate, diba? Sino ba naman tayo? Pero ang Diyos na lumikha ng lahat, ang nag-abot, nagbigay ng kanyang anak para sa atin, para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Ang gagawin na lang natin, kaagapay, humakbang ng may pananampalataya at ibukas natin ang ating puso, aminin natin na makasalanan tayo at hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. May mga pagkakataon po, marami na tayong sinubukan, subalit nagfe-fail po lahat. Kaya ngayon po ay subukan niyo po ang ating Panginoong Jesus at hindi Kanya bibiguin. Bibigyan Kanya ng panibagong puso para makapagsimula ka ng panibagong buhay. So ito po ay talata mula sa Marcos, Kabanatang 10, talatang 45. Mula po ito sa Mabuting Balita Biblia, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Kaagapay, nangala po ang ating Team Positive ng sagot mula po sa iba't ibang sektor para sagutin po ang ating tanong. Ito po ang ating oras na poll ngayong Monday Thursday. Ano ang maaaring maiambag o sakripisyo mo na handa mong gawin para magkaroon po ng maayos na eleksyon at mas maunlad na Pilipinas? So, ilan na po ang nagbigay ng kanilang kasagutan, kaya pakinggan po natin sila. Ang akin pong ambag ay ang panalangin ng ating mga kandidato at ang lahat po ng mga boboto sa darating na eleksyon. Gayon din po, nais ko pong hikayatin ang ating mga kababayan na iwasan po natin ang pagtatalo, pagdidebate kung sino ang dapat manalo sa darating na eleksyon. Bagkus tayo po ay magkaisa, tulungan po natin kung sino man ang mahalal, tayo po ay maging isang mabuting mamamayan. Sumunod po tayo sa ating mga tinakdang batas nang sa ganon ay makamit po natin ang inaasam po natin na pag-unlad at kapayapaan po. I believe that the greatest contribution of educators is to first model the same. We can model safety by exercising our critical thinking, getting to know who our candidates really are, what they really stand for. We can model honesty by really assessing which candidates will truly protect the morality and ideals and the future of the coming generation. We model peace by praying for peace. We model peace by realizing that the biggest failure of this coming elections is not really the defeat of the candidate that we want, but it is the loss of peace, honesty, and safety in our country. Ito po ang aking iaambag, yung manalangin. Naniniwala po ako na may magagawa po ang Diyos para tulungan tayo na magkaroon ng maayos at meaningful na halalan. Pangalawa po, bilang tagapagturo ng Biblia, nais ko rin pong ituro sa aking mga tinuturuan na maging bahagi din po sila sa
proseso na ito para po ito sa bayan at ipanalangin din po nila yung mga taong napupusuan nila at po ito rin po yung kalooban ng Panginoon. Ako nga pala si Hannah Flaviano at isa akong mag-aaral mula sa De La Salle University, Dasmariñas. Bilang isang botante, gagawin ko po ang aking mga kaya upang mapanatili na tapat ang eleksyon sa kahit na maliliit na bagay. Tulad ng pag-share ng mga tamang impormasyon upang makatulong sa ating mga botante na pumili ng tapat at leader na karapat-dapat. Iiwasan ko po ang pag-share ng fake news at mga bagay na makakapagpagulo sa isip ng mga Pilipino. Pasisigurado ko na kahit sa maliit na bagay ay may naitulong ako para magkaroon ng maayos na eleksyon ng ating bansa. Yan po ang naging tugon ng ilan po sa ating mga kababayan tungkol po sa ating tanong, ano yung pwedeng ambag mo na sakripisyo para mas maging maayos at maunlad ang ating lupang hinirang. Para po sa mga nakikinig po ngayon, pwede rin po kayong mag-post ng inyong pong mga saloobin at mensahe dito po sa ating Facebook Live o kaya mag-PM po sa 702 DZAS FEBC Radio FB page. Kaagapay, ikaw ay patuloy na nakikinig dito sa Holy Week Specials ng 702 DZAS ngayong Huwebes Santo. Tuwing Semana Santa po, highlight natin ang ginawang sakripisyo ni Jesus para po tayo ay maligtas sa kabayaran po ng ating mga kasalanan, ang kamatayan. Ang sakripisyo po ni Jesus ang naging katanggap-tanggap sa Diyos Ama. Si Kristo na walang kasalanan, inilagay po niya sa Kanya ang ating kasalanan. At ang nakikita na sa atin ng Diyos ay yung Kanyang righteousness. Ngayon po, naranasan po natin ang dakilang grasya, ang dakilang biyaya ng Diyos. Ano naman nga po ba ang mga bagay na expected mula po sa atin? Pag-usapan po natin ngayon kung ano ang mga mabubuting gawa at mga sakripisyo na maaari po nating magawa para po sa ating circle of influence, sa ating pong komunidad, maging para po sa ating bansa. Ano nga ba ang mga sakripisyo ng mga Pinoy para sa bayan? Sasamahan po tayo ngayon ng ating mga espesyal na panauhin. Narito po sa ating Zoom si Dr. Jail Cornelio, ang ating pong kaagapay na sociologist mula po sa Ateneo de Manila University. Nasa Zoom din natin ngayon si Professor Felipe Jocano Jr. mula po sa College of Social Sciences and Philosophy ng UP Diliman at si Bishop Pio Tica, Senior Pastor ng Malabon International Baptist Church. Magandang umaga po, Dr. Jail. Magandang umaga, Miss Heidi, at sa lahat ng ating mga kaagapay. Magandang umaga, Prof. Pot. Magandang umaga, Miss Heidi, at sa lahat ng ating kaagapay. And magandang umaga po, Bishop Pio. Magandang umaga, Heidi, at sa lahat po ng ating mga kasama rito sa estasyon, ang aking mga sinabayo pala ako din sa mga millennials. Ako lang yung may linya. I love it. Salamat po. So, Bishop Pio, kahit po Kwaresma, kahit Huwebes Santo, pwede po tayong tumawa. Pwede tayong ngumiti. Oo nga. Paano po ba kayo, Bishop Pio, nag-gugunita nitong Holy Week? Well, un sa lahat, ang aming ginagawa, meron kaming schedule every year. Tama-tama itong Huwebes Friday. Pero kami kung para may 7 sayings namin. Kasi noong ipinapanganak pa itong Malabon International Baptist Church 44 years ago, walang masakyan pag Friday. Alam mo naman noon eh. So sabi mo mag-Thursday tayo. So noong mga 1980s, ginawa namin Thursday, Holy Thursday ang aming 7 sayings, and it's purely evangelistic. So sa ating ipaalaala sa kanila ang dakilang pagmamahal ng ating Panginoon. Ang pangalawa, inaalala namin yan, meron kaming yung Resurrection Sunday, meron kaming choir, minsan music festivals ang aming ginagawa, just to rejoice and just to remember and thank the Lord for this very important week of the year. Ang pangatlo, ang ginagawa namin ay nagkakaroon kami ng Lord's Supper. Ano naman sa Lord's Supper? Parang communion service yan. At inaalala namin kasi merong phrase na kung sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, sinabi doon ay ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin niyo ito
So ito utos talaga. And then ganun din sa pag-inom. Sa tuwing inumin niyo ang saro, ay gawin ninyo ito. So it's a command. Ay ginagawa namin, sinasabi ko, ito naman hindi lang every Holy Week. Every first Sunday of the month, ginagawa namin ito para alalahanin at huwag makalimutan yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Kasi kung makalimutan natin ang pagmamahal ng Diyos, para ba tayong umililindol sa ilalim na hindi natin malaman ang gagawin. Pero pag malaman mo na ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, hindi ka mapapahiwalay dyan. Mahal na mahal ka ng Diyos pati kay mana yun. At maalaala mo yun through these substances. Mapapadawa kayo sa sabi, Lord, thank you po. Mahal mo pala ako. Hindi pala ako nag-iisa. At mapaalalahanan ka rin na siya ay muling babalik. Diba? Kapag ka nagpa-participate ka sa huling hapunan, ayan, sa Lord's Supper. Thank you po, Bishop Pio. At dalangin po namin yung katagumpayan at mag-bring in ng more harvest, yung inyo pong mga inilinya pong programa ngayon pong Holy Week na ito. Prof. Bot, by age ba tayo ngayon? Pa-unmute po, Prof. Bot. Ayan. Ay, naka-unmute na. Kayo po, paano nyo po ginugunita ang Semana Santa? Lumaki ako sa isang, protestanteng household noon pa. Although, habang lumalaki ako, parang hindi ako nakakasabay doon sa majority natin na mga Katoliko sa paggugunita ng Holy Week. Nung bandang mga high school na lang at kolehiyo, saka ko na lang nung naging bahagi ako ng isang simbahan, saka na lang ako nagiging, yung namulat din na may maganito pala na paggunita sa Holy Week. So halimbawa po dyan, merong lalo na ang mas naalala ko habang high school ako, yung Easter Sunday na service. Okay? At pag sa ganong sitwasyon ka, nung kabataan, oh my goodness, bookingan na pala talaga ng edad, mapapanood mo pa sa black and white TV. Alam nyo na ngayon. Natatawa si Doc J. si Bishop Pio, makaka-relate po dito. Walang palabas halos nun sa telebisyon. Wala. Maliban pa na sa panahon ng martial law, wala, konti lang din mapapanood mo. So pag, ano ba to? Mga memorable to. The Ten Commandments, The Road. Yun yung dalawang pinakatatak kasi paulit-ulit yan. Tapos, eventually, yung bawat stasyon, may collection na ng sine. So, pag bandang mga siguro late afternoon na, kahit mga 6, tuloy-tuloy na yan, magmamarathon ka, yan na lang pinapanood mo sa TV. So, alam mo yung parang, tapos paghapon, lahat yung mga lumang Tagalog na sine. Okay, again tandaan nyo, black and white po yan. Okay. Siguro pero ang ngayon ko lang na napag-isip, bakit kaya ganun, no? Doon sa henerasyon namin, dito sa Metro Manila, ang paggunita ng Holy Week, ng Semana Santa, ay pagpapanood sa TV ng mga sine, na lumang sine, na may iba't ibang aspeto ng Biblia, pero hindi, lalo na yung The Road, no? Yan yung yung I think nagtatak sa akin na sine tungkol kay Kristo. Right? Baka maraming mag-search niyan ngayon sa YouTube. Ako hindi ko pa napanood yan, Prof. Bot. Hindi ba? Okay. It's a viewing experience. It's a viewing experience, sasabihin ko sa iyo. Pero for us, and then mababalitaan ko na lang din sa kwentuhan na lang kung paano ginagawa din pag sa labas ng mundo ko na Metro Manila. And I think ma-appreciate ko na lang siguro yung Semana Santa nung nagpalit din ako ng simbahan na naging bahagi ako. And then nagkaroon din, naranasan kong tinatawag na Good Friday service. So yung talagang pagmumuni-muni tungkol doon sa sakripisyo ni Kristo, yung kanyang pagmamahal para sa atin. And then, syempre, doon din sa Easter morning cantata, kung saan dahil sa pamamaraan ng kanta, yung bigyan mong
may celebration ka ng pag-resurrection ni Kristo. Pero yun din yung mga yung naalala ko din yung paggunita. Tapos syempre, ang init. Summer na summer. Ang init. And ayan po yung, well, those are some from past to present po kasi. And syempre din, siguro kung habang sa diskusyon natin, siguro may huhugot din tayo doon. Kasi I'm sure na marami din sa mga nakikinig, yung karanasan din sa loob din ng Metro Manila. Pero syempre din, minsan pinapaalala sa akin yung mga pamahiin. Huwag ka maingay. Okay. Bakit? Good Friday ngayon eh. Hindi naman tayo Katoliko. Shh! Kapit-bahay natin. Ayan, siguro. Sige. Opo, yung mga paniniwala po natin. Mga paniniwala po. Siguro maraming maidadagdag dyan si Dr. Jail, sa larangan ng sociology. Dr. Jail. I think yung kwento ko baka marami makaka-relate dito kasi I was Catholic when I was growing up and then I became a born-again Christian when I was a teenager. Nung when I was a Catholic, when I was growing up, syempre talagang 'di ba sineseryoso ang Holy Week, no? Mula Ash Wednesday, yung the Lent, no, mula Ash Wednesday hanggang sa Easter Sunday, sa Resurrection Sunday. At alam mo na nagbabago yung rhythm ng buhay mo. Hindi ko na naabutan yung mga pinapanood ni Prof Bot, pero naaalala ko na yung mga halimbawa yung mga noontime show biglang meron silang drama, 'di ba? Meron silang from Holy Monday to Holy Friday, may mga ganun silang mga parang kumukurot sa puso. Pero I think when I converted, when I became a born-again Christian, this was when I was a teenager, doon ko po ni-realize na parang, parang hindi sineseryoso. Hindi ko alam kung nakaka-relate si Prof. Bot doon. Parang hindi siya ganoon kaseryoso for many evangelicals, yung Holy Week. I think it's one way of di ba Prof. Bot, parang this is what makes us different from the Catholics. Kumbaga parang hindi natin kailangan ulit-ulitin yung ritual. Pero I think so lumaki ako na parang ang Holy Week when I was a teenager sa church namin, parang ito yung linggo para mag-prepare kami para sa VBS, no? Sa DVBS. Ito yung kasi 'di ba, usually after that week yun yung magpe-prepare ka na ng DVBS. Pero having said all of that and talking about, yung mga pagbabago na binanggit ni Prof. Bot, naisip ko po, it was when I really matured as a Christian, doon ko na-appreciate yung kahalagahan ng pag-aalala. Pag-aalala, kahit mga born-again Christians tayo na hindi natin pinapractice yung mga nakagawian ng mga maraming kapatid natin na Catholics. I think there's something beautiful about remembering the passion of Christ, yung suffering ni Cristo. Maybe in the form of Bible studies, maybe in the form of videos, but also in the form of yung coming together as a church. At lalo na sa mga panahon ngayon kasi I think yung kahalagahan ng pagsasakripisyo, I think para sa akin po mahalagang balikan natin ito bilang mga Kristiyano. At sinasabi ko ito kasi parang feeling ko, Miss Heidi, marami mga Christians oriented na sa blessing at hindi nila napapag-usapan yung sacrifice, which is also part and parcel of the Christian life. Pero pag sinabing sacrifice, we deny it kasi gusto natin puro bless lang tayo. And I think that's the beauty of the Holy Week. To remember the suffering. Ayaw kasi natin masaktan, Totoo, ayaw natin gawin. Ayaw natin pagdaanan yung pinagdaanan ni Cristo. Pero that's how Christian life really is. And that's what Holy Week is all about. Maganda nga siguro ipapaliwanag natin kay Bishop Pio, kasi sabi mo, Doc Jail, napakaganda ng panahon na ito para alalahanin natin yung passion ni Cristo. So Bishop Pio, baka po maganda na ipaliwanag po natin ano nga po ba yung sakripisyo na ginawa ni Jesus para po sa atin na dapat po nating gunitain at pahalagahan po, lalong-lalo na sa mga panahong ito. Bishop Pio, pa-unmute po. Nakamute po.
Napakagandang paksa at napakagandang bulay-bulayan itong mga bagay na ito dahil actually kaya ginagawa namin evangelistic ito sa aming mga churches ay bukas sa bukas ang puso ng mga tao, lalo natin mga kaibigan Roman Catholic, to understand ano ba talaga to. Kaya dapat nating tingnan at pinapaliwanag natin anong halaga nito. Doon sa aming bayan sa Tanay, pagka ganito, mula Lunes hanggang Linggo, meron kaming tinatawag na sinakulo. No, talagang drama yan sa entablado. Tuwa-tuwa kami without them understanding. So ginagawa namin, okay, nagpaso sa Tanay. Nung panahon yan, hingi ko ng tracts dyan sa Every Home for Christ. At madaming kong tracts na hinihingi, mga members namin pinamimigay namin. Meron tracts yan tungkol sa kamatayan ng Jesus Christ. At marami, hopefully, pagdating ng Panginoon, baka meron mga tumanggap doon na hindi natin alam. Pero yun ang pagkakataon para may paliwanag, ano ba to? Sa iba yan talagang, sabi ko, minsan mapapahiya ang mga Kristiyano sa commitment at sakripisyo ng ating mga kaibigan Katoliko. Simula lakad ng walang sapin sa paa. Di ba? May mga tunay na Christian, kapitbahay lang, hindi makapaglakad sa ako, nakahuguli nga eh. Katabi ng church building yun, di ba? Ang pangalawa, yung bang nanonood kami yan, may dinadala kami mga kaibigan Amerikano, gusto na makita yung live na binubugbog yung sarili, yung gano'n. Yung nagkikristo sa Pampanga, sa Putod, siguro mga 6 years ago or 7 years ago, nahuli namin sa bahay, nagpiprepare. Maga kami nakarating, pinagtanong namin. Pagdating doon, may kasama akong yung anak ko, si Pastor Ruel, at saka si isang Amerikanong kaibigan namin. And I explained to him, anong ibig sabihin nito? Hindi ko sinabing mali ang ginagawa mo. No. Sabi ko, maganda yung ginagawa mo at sana naintindihan mo. Then I explained, anong ginawa talaga ni Jesus Christ? Sabi ko sa kanya, alam mo ba, namatay siya sa krus. Bakit? Yun ang medyo hindi niya alam. So, pinasimulan ko doon sa alam niya, from the known to the unknown. Sabi ko, alam mo, bawat kasalanan natin may utang ay sa Diyos. Sabi ko, mas matanda ako sa iyo. That time, siguro mga 72, 73 years old. Yung tao, mga 50s pa lang, hindi pa senior citizen. Sabi ko, tinan mo ka ako. Kung tayo mabuti sa impyerno, nasa ilalim ako, nasa ibabaw ka. Kasi mas marami kong kasalanan kaysa iyo. Pero kahit anong dami ng kasalanan natin, namatay si Jesus Christ para bayaran yung utang mo. Bawat kasalanan natin, utang natin sa Diyos yan. Mas malaki utang ko, utang kabayaran ng kasalanan mo at kasalanan ko ay kamatayan. Binasa ko Romans 3:23, tinan mo ang kabayaran ng kasalanan, singular yan. Sa mga tuwid kapatid, isang kasalanan mo lang, disqualified kang sa langit. Ganun ba yung sabi niya? Kahit marami kong ginawa mabuti, hindi, isang kasalanan lang. Si Eva, si Adan, isang kasalanan lang, itinabay palabas sa paraiso. Then I explained na yung kamatayan ni Kristo, Diyos na nagkatawang tao, walang kasalanan, ay namatay para sa krus. Sa krus para sa atin. Mula sa Genesis chapter 3, nandun na yung pangako eh. Genesis chapter 3 verse 15, yung tinatawag na proto-evangelium sa theology. Ibig sabihin, sa akin yan the gospel in a nutshell. O sabi ng Panginoon dito kay Satanas, maglalagay ko ng pag-aaway sa iyo at sa babaeng ito sa maging lahi mo at saka lahi nito. Tumutukoy kay Jesus Christ. Itong anak nitong si Maria, the seed of the woman, ay sasaktan mo sa paa. Pero yung binhi mo, dudurugin nitong bata. In other words, yun ay parang prophetic utterances sa gagawin. So Jesus Christ will be hurt. At yun para maintindihan ng tao, ang Panginoong Jesucristo, ang Ama mismo, naggawa ng example. Nung magkasala si Eva si Adan, hindi tinanggap ng Diyos yung kanilang damit na ginawa nila. Ang ginawa ng Panginoon, nagpatay siya ng tupa at yung tupang walang kasalanan ay pinatay para sa kanila, para magkaroon sila ng damit. Sabi yung picture ni Christ yan, sa type, yan ang ipinakita. Lahat, walang kasalanan ng tupa, walang kasalanan ng kambing, walang kasalanan ng baka, pero pinapatay dahil ikaw may kasalanan. Nakatingin ang Old Testament, nakatingin sa Kalbaryo. And then dumating na nga,
yung pinakatagapagligtas, pinakamanunubos. Ano? At ang sabi sa banal na kasulatan, siya naparito upang hanapin at ligtasan na wala. Romans chapter 5 verse 8, sabi doon, ipinagtatagubilin ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo makasalanan pa, si Kristo namatay para sa atin. So nung kamatayan ni Kristo, binayaran niya lahat. Yun ang sigaw ng Panginoon. Diyos ko, Ama, patawarin mo sila. At ang ibig sabihin ng patawarin, yung lahat ng kasalanan ng mundo, nakadagan na po sa akin. Si Jesus Christ, hindi lang ginawang makasalanan ha. Doon sa 1 Corinthians chapter 15, parang verse 21 niya, sabi doon, ay siya na walang sala ay inaring may sala. Actually, sa English yun ko na, he who had no sin was made sin. Sa mga si Jesus Christ was made sin. Hindi siya ginawang makasalanan. Hindi. Talagang siya yung mismong essence of sin. Siya talaga yung kasalanan. So lahat ng uri ng kasalanan, anumang isipin ng tao, siya yun, nung siya nasa krus. Okay. Dahil ang sama ng tao, siya man ang pinakamasamang terorista, siya man ang pinakamasamang magnanakaw, paglapit kay Kristo, sabi niya, Ama, patawarin mo. Binayaran ko na po kasalanan niya. Ayun. Your sins are paid. In other words, sa kamatayan ni Kristo, the demands of a broken law was satisfied. Yeah. The demands of a holy God was satisfied. Sapagkat narito ang walang kasalanan na matay para sa atin. At ito ang ibig sabihin ng ating pinagdiriwang. Alam natin na mahal na hindi malirit, hindi natin matingtala. It's beyond our mind yung pag-ibig ng Diyos. Kung paano katulad mo, hindi katulad namin makasalanan. Sabi ko nga sa iyo, mas maraming kasalanan ko kaysa inyo. Kung tayo mapupunta sa impyerno, siguro mabait siya, hindi. Bishop Leon, ako ganda po ng inyo pong pagpapaliwanag. Pero itutuloy po natin maya-maya ang atin pong talakayan dito po sa Holy Week Specials ng inyong 702 DZAS. Pero sa puntong ito, pakinggan po muna natin ang ilan pong nakalap ng ating mga kasamahan dito po sa ating himpilan mula po sa ating mga kababayan. Tinanong po natin sila, ano ang maaaring iambag o sakripisyo mo na willing mong gawin, ayan, para magkaroon po ng maayos na eleksyon at mas maunlad na Pilipinas. Ang aking ambag bilang guro sa susunod na halalan ay ang patuloy na pagturo kung paano ang bumoto ng naaayon sa konsyensya at ang pagpapakita na hindi ako mababayaran ng kahit sinong kandidato. Ako si Cindy Duran, nandito ako sa Doha, Qatar at hiniwala ako na meron akong maaambag kung ako ay hindi makikipagsabayan sa mga palitan ng mga hindi magandang salita o pagkukumpara ng mga kandidato ng mga kababayan natin sa social media. Pagkus ako ay mananalangin na magkaroon sila o magkaroon tayo ng talino at wisdom upang piliin ang tamang kandidato. Pero para sa akin, upang magkaroon mo tayo ng peaceful election, ay dapat lang mo na irespeto natin yung pananaw ng ating kapwa. Halimbawa, kung sino bang presidente ang nais nilang piliin, dapat irespeto natin yun. At yung binabash pa sa social media, hindi po dapat ganun. Dahil nakakasakit po ng damdamin. Panalangin natin ay magkaroon ng mapayapa at makabuluhang eleksyon sa darating na Mayo. Panalangin natin ng bansang Pilipinas at ang mga mamamayang Pilipino na magkaisa dahil tayo ay isang bansang Kristiyano. Ang aking magiging ambag ay hindi ako mag-share ng fake news. Lagi kong iisipin kung ano nga ba ang mga i-share ko. Tama ba ito o imbento lamang? Dahil alam natin ng social media ay napakabilis magkalat ng mga impormasyon at marami ang mabilis maniwala. Sisiguraduhin ko rin na mga i-share kong information ay hindi bias at handa akong makinig sa mga sasabihin o opinyon ng iba at nawa ay handa rin sila makinig sa aking opinyon. Ito ang inyong himpilan ng Far East Broadcasting Company. Iba't ibang programang nagtatanghal sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Ito ang FEBC Holy Week Specials.
Kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa Holy Week Specials ng 702 DZAS. Ngayong Huwebes Santo, focus po ng ating talakayan ngayon ang mga sakripisyo ng Pinoy para sa bayan. Sama-sama pa rin po tayo sa ating talakayan at pwede pa rin po kayong mag-post ng inyong mga komento at sumagot kung ano ang maaaring iambag mo or isacrifice mo para sa mas maayos na eleksyon at mas maunlad na Pilipinas. Muli kasama din natin sa ating Zoom ngayon sina Dr. Jail Cornelio, Professor Felipe Jocano Jr., si Prof. Bot at si Bishop Pio Tica. Magandang araw po ulit sa inyo mga pastor, mga bishop, and Dr. Jail. Okay, kanina po napakaganda kung paanong sinamarize ni Bishop Pio yung dakilang sakripisyo ng Lord para po sa ating lahat. Niligtas niya po tayo sa ating pong mga kasalanan. Pero kanina, Doc Jail, may na-mention ka rin. Sabi mo, mas gusto kasi natin yung mga blessing. Ayaw natin na nahihirapan po tayo. Pero ang ganda nga po ng regalo na natanggap po natin mula po sa ating Diyos. Pinigay niya yung kanyang bugtong na anak ni si Jesus para masagi po tayo sa kapahamakan at mailigtas po tayo sa ating mga kasalanan. So ano po ba yung mga expected sa atin? Ayan, bilang mga Pilipino, at hindi lang po basta bilang mga Pilipino, bilang mga Kristiyanong Pilipino, parang in a way, sukli po natin doon po sa kagandahang loob ng Diyos sa bawat isa. Pwede ba ako mauna na doon, Miss Heidi? Go ahead, Dr. Oo. Sa tingin ko, yung ginawa ni Kristo should inspire us as people of God na hindi lang sarili natin ang iniisip natin. In the context of malapit yung elections, maraming mga pagbabago dito sa bansa natin, dumaraan pa tayo dito sa pandemic, hindi pa talaga tayo nakaka-graduate, madaling isipin yung sarili muna natin. At madaling isipin yung gusto muna natin. Mahalaga ba yun? Mahalaga yun, syempre, di ba? Self-preservation, yung kapakanan ng pamilya ko, unahin ko muna ito. Pero yung ginawa rin kasi ni Kristo, yung sacrifice niya, yung ultimate sacrifice niya, di ba? Doon sa kanyang prayer in the garden, di ba? Na parang, Father, if you could take this away from me. Di ba? Meron siya ganung statement, pero if this is your will, di ba? So, pagdadaanan ko ito. Ibig sabihin, ang iniisip niya, hindi yung kanyang sarili, kundi yung tayo. And I think ganun din dapat yung ating social consciousness, ganun din dapat po yung ating political consciousness. No? Alam ko maraming mga Kristiyano sasabihin, bakit natin pinag-uusapan ng politika at lipunan at yung gulo dito sa bansa sa panahon ng Holy Week? Kasi hindi natin dapat ihiwalay yung ating political at social na responsibilidad doon sa ating pananampalataya. I think maraming mga Christians, and I don't know what Prof. Bot has to say here, kasi I'm sure nakaka-relate din siya dito. Marami sa ating mga Christians, ang focus lang natin is very personal ang Christian life natin. Christian growth, Christian maturity, Christian discipleship, evangelism. Doon tayo umiikot sa ilang memory verse na ilang verses na sa Bible ang nakabisado mo. Ganun ang ating mga parameters ng ating Christian maturity. Pero hindi ba dapat ang parameter talaga ng ating Christian maturity ay paglilingkod sa kapwa natin? Whatsoever you do to the least of my brothers and sisters, that you have done unto me, sabi ni Kristo. In other words, the social and political consciousness, andun yan sa sentro ng ating paniniwala at pananampalataya bilang Kristiyano. Prof. Bot, baka may gusto kang i-add dun sa nabanggit ni Doc Jail. Ito, bunga ito ng on and off na pagkwentuhan at yung mga conversation sa iba nating kaibigan na ebanghelyo, pati din sa mga iba kong professor, yung mga aming mga lecturer sa universidad na mga pare. So you get both sides of the pastoral view from pastors, from priests. Ang kasi dito bilang Kristiyano, meron din tayo may huhugot sa mga traditional natin na kultura, sa tinatawag na value system, sa tinatawag natin mga pamantayan. Halimbawa,
ang isang itong halimbawa po natin. Kasi sabi nga ni Doc Jail, yung ating social, political, and theological consciousness, isa yan eh. Dapat hindi siya nahihiwalay. Kasi kung ano yung nanggaling dito sa puso natin tungkol doon sa ating pananampalataya, nakikita din natin sa kilos natin sa lahat ng isang totalidad din po yan. Halimbawa, kung naihugot natin halimbawa ang pakikiramay, okay? Isang konsepto din ito sa kultura natin. Ang naalala ko itong hinuhugutan ko dito naman na isa doon sa pananaliksik ng tatay ko tungkol doon sa Filipino value system. Yung isang key na concept ang ginagamit yan, pakikiramay. Yung pakiramdam mo na nagkakasama-sama ang komunidad kapag may hinaharap ng mga hamon. Okay? So, paano natin to nakikita? Well, sa isang simpleng bagay, tulad ng pagpapakain sa mga gutom. Ay nako, ang daming oportunidad na pakainin yung mga nagugutom. Dahil kung doon sa mga simbahan, ang mga taong may mga kakayahan ay nagbigay din sa mga hindi. Pero ang mas makakabigat pa, at nakikita mo rin dito sa Biblia mismo, yung mga taong kulang na nga sa buhay, namimigay pa. Doon. Nung nakaraang taon, may nakita tayong halimbawa dyan, yung community pantry. Marami din sa mga tao na nakisama sa all walks of life, lahat ng uri-uri ng paniniwala. At naging movement siya na kumalat sa iba't ibang lugar ang ideya na dapat nagtutulungan tayo, nagdadamayan. Meron din sa mga simbahan din natin, sa mga kaibigan kong pastor at buong pamilya niya, sinasabuhay din ito eh. Kasi nung pagkatapos ng pagdaan ng bagyo, yung doon sa Visayas, lipad sila kaagad. Nag-fundraising para makabili ng materyales sa Cebu, tapos dinadala sa Leyte. Agad-agad yung immediate yung process na patayo ng bahay, ng pagkain. At tinutuloy din ito yung trabahong ito sa lahat ng mga kasama nila sa ministry nila doon. Marami tayong oportunidad. Tapos kung pag-isipan din natin yung political consciousness din natin na na-inform din ng ating pananampalataya. So paano tayo makikiramay sa mga taong may kulang na sa buhay? Yung pakikiramay din natin sa mga taong naapi. Ayun, sa mga taong nawalan. Sa isang paraan na naipapalitaw natin na si Kristo ang nasa gitna noon at hindi lang kung ano-anong ideolohiya, pero si Kristo talaga. At ang habol natin ay ang hustisya para dahil sa hustisya siya. Yung mga ganyan, maaari din may oportunidad din tayo dito, lalo na sa pararating na eleksyon. Ano yung magagawa natin para siguraduhin na tama ang ginagawa at sinasabi natin? Hindi tayo kakalat ng fake news. Maliban pa doon, minsan yung sasabihin natin kung ano yung tama. Tapos ayon din sa mga kung saan ang sitwasyon natin. Babanggitin ko din halimbawa, bilang isang profesor sa universidad, meron din tayong civil service rules tungkol doon sa pangangampanya sa mga political processes. So, hindi mo pwedeng gamitin yung position mo para brasuhin yung mga kasama mo, itong iboboto mo. Pero nasa position ka para sabihin, hindi, gagawin natin kung ano yung tama. Kasi total din, ang batas din ng bansa ay binibigyang halaga kung anong gagawin na tama. So yung pag-aware tayo sa mga ganon, na may mga tayong oportunidad at may mga limitasyon. Halimbawa, yung paggagamit mo ng public mong personality para mag-speak out sa mga issues, magtawag ng pansin doon sa mga nakikitang mali at ipupuri ko ano yung tama. So ano din yan? Bakit natin gagawin yan? Kasi yan yung tama. Bakit natin gagawin yan tama? Bakit mo sinasabi tama yan? Kasi ito ang halimbawa natin si Kristo. At isa din yan, sakripisyo din yan mismo kasi minsan hindi mo rin makakatanggap ka din ng batikos. Matatanggap ka din ng mga iba't ibang uri din yan, iba't ibang level din yan. Makakatanggap ka din ng mga
maanghang na salita o minsan yung masasama na salita. Pero bakit siya considered a sacrifice? Pero ginagawa mo lang naman yung tama, di ba? Pero Doc minsan... Jail, nagtaas ka ng kamay. Opo, sige. ano po? Sige po, okay lang ba? Pwede, oo. Sige, tapos kabitan ko na lang. Opo. Sige po, isisingit ko. Kasi para sa akin, umabot na tayo sa panahon na kapag ikaw yung nagko-correct ng mali, ikaw yung ipa-persecute. Umabot na tayo sa panahon na kapag nagsispread ka ng fake news, ikaw yung nakakatuwa. At marami mga Kristiyano ganyan na ginagawa sa Facebook. I think it's a sacrifice because you are risking a lot yung relationship na meron ka with that person. Siyempre meron namang paraan kung paano ma-correct, diba? Matulungan. Pero malaking bagay yung pagsasacrifice na yung reputasyon mo, yung damdamin mo, yung mga ganong bagay, lalo na sa loob ng church. I think it takes a lot of courage to help one another, yung mga kapatiran natin, na maging responsable sa ating political choices. Kasi ang nagiging default position ngayon ay huwag na natin pag-usapan yan kasi madi-divide lang tayo. Huwag na natin pag-usapan yan, ipag-pray na lang natin. Sa akin kasi yung ganong klaseng mga statements na naririnig natin from one another and from our pastors, hindi niya sinusolve yung totoong problema Yung problema na sinusuportahan natin ng mga political dynasties, sinusuportahan natin ang mga nananamantala sa atin. Alam na natin sinamantala nila tayo pero gusto pa rin natin silang suportahan. No, hindi tayo willing na i-correct yun for the sake of church unity. At para sa akin, parang hindi naman yata ganoon ang prinsipyo ni Jesus Christ. Kasi at certain points in His life, tumindig siya. Tumindig siya at ikinamatay niya yun. Prof. Bot, balik sa'yo, Prof. Bot. Baka meron. Sandali lang ito kasi baka may sasabihin din sa atin si Bishop Pio. Ano lang to? Oo nga, yun lang naman ang dapat mong gawin. Tama din kayo dyan, Miss Heidi. No? Pero minsan din, meron kang pwedeng gawin sa loob ng iyong rules na tinagagalawan. At meron din higit pa doon pag makita mo na meron pang mas malala na problema. Ano yung gagawin mo? Anong sasabihin mo? Anong hakbang ang gagawin mo? Marami tayong mga kaibigang Kristiyano sa loob ng government service na nag-risk pa ng extra doon sa kanilang career para lang gawin kung ano yung tama. Marami din silang dinaanan din doon. Yung iba, maayos nakapag-retiro sa serbisyo, yung iba, kinakailangan umalis. Dahil ang simple lang yon. Gusto nilang gawin yung tama at hindi magpapapresyo na gawin kung ano yung hindi tama. At yun, minsan nakalimutan natin ikabit, minsan naisip din natin yung paggagawa ng tama, yung ating teolohiya ng righteousness at yung belief din natin in our political consciousness, doing what is right. Minsan nakalimutan natin ikabit doon sa kultura natin. Na minsan doing right is also a matter of responding to people's needs. Yung pakikiramay mo para sa mas malawakang lipunan at hindi lamang sa loob ng iyong ginagagalawan. Ayun lang. Bishop Pio, baka may idadagdag po kayo. Marami tayong idadagdag niya pero kulang oras Alam niyo kasi yung sacrifice, may kanyang definition yan, no? Sabi sa chapter 13 ng 1 Corinthians, sabi niya, isa yun number 1. Kahit na anong dami ng aking nasasalita at wala akong pag-ibig, para kong batingaw nung tumataginti. Kahit na ibigay ko pang buhay ko para silaban, extreme sacrifice, ibinigay mo na lahat at wala kang pag-ibig, ay para ka lamang kampana. So in other words, yung bang sabi ni Solomon, vain talaga walang kabuluhan kung wala yung pag-ibig. Pero pag-ibig na yan, na tinutukoy ni Paul, ay hindi basta yung pag-ibig na emosyonal. Ito yung pag-ibig ng Holy Spirit. At yung mga hindi born again, wala nito. Kasi sabi sa Galatians chapter
5 verse 22, the fruit of the Spirit is love. Mm. And if you do not know the Holy Spirit and you don't have the Holy Spirit, kahit na anong gawin mo, emosyonal lahat, wala ka ng pag-ibig na hinahanap ng Diyos. Kung yan, minsan tinatawag ko yun ay theology. Ngayon, may isa pa, alamin natin, sacrifice nagsisimula yan sa ating sarili. Ano ibig sabihin nun? Ikaw personally, lahat tayo na may mga sinakripisyo tayo para tayo makarating sa ating kinalalagyan ngayon. Di ba? May mga dreams tayong sacrifice. Sometimes may mga needs tayo sinacrifice. May hanap buhay pero mas malaking sahod ay sinacrifice natin dahil doon sa palagay nating tama. No, we want to do right, whether it is maraming pera o wala. You want just to do what is right according to the will of God. So sacrifice yun. Di ba? Meron tayo mga ganun. And then kuminsan ay pati family mo. Sacrifice. Actually, nasabi yun, so nagsimula tayo sa ating sarili. Galatians chapter 2 verse 20, di ba? Alam natin yun. I am crucified with Christ and that is sacrifice. Nevertheless, I live yet not I, but Christ liveth in me. And the life that I now live in the flesh, I live with the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Ay sakripisyo muna yung sarili mo. Are you willing to do what is right in the sight of God? Ang pangalawa, then you can define sacrifice, positively or correctly. Kasi kung hindi mo alam yung tamang sacrifice, paano mo ituturo yung bagay na hindi mo alam? Diba? So, dapat alamin mo, understand it. In other words, sasabi ko doon, pangalawa, is confront the problem. Tama sinabi ni Prof. Na sinabi niya, iniiwasan nating pag-usapan sa church. 50 plus years na ako nagpapastor, lagi may election. Lagi, ay nako pastor, huwag natin pag-usapan yun. Kakahiwa-hiwalay tayo. Meron kay ganito, no? Baka kung susundin natin, may magsusot ng blue, may magsusot ng pink, may magsusot ng ganito. Baka mahati tayo. So, yung bang tinatawag natin pag-iwas sa problema. Pero whether you like it or not, parang boomerang yan. Iniwasan mo, mababalik mo yan. Yan din ang issue. So, aking payo, let's, whether it's personal or election, the church must confront it. Confrontahin mo ng totoo, understanding what are the issues. You confront these things about the issues kung sinong dapat iboto. Confrontahin mo with understanding. In other words, ikaw bilang leader, you have read meron ka ng informasyon sa isip mo na pwede mong ipayo. So you are not afraid to confront the problems. Kung ano mang problema yan, harapin mo ngayon, ipaliwanag mo sa mga leaders mo, at ang isang, yung pinag-usapan natin noon na Heidi, nung about 2 months ago, pwede bang mag-endorse tayo, di ba? Yun ang iiwasan natin, mag-endorse tayo. But anyway, so yung una, alamin mo yung ibig sabihin sacrifice na ginawa mo. Pangalawa, kung merong ganyan sa election, confront in the church, the leader, the pastor must be well informed. Kung tayo ka ng mga membro, pastor, sino pong ating iboboto? Hindi mag-pray tayo, huli tayo, pag-pray na lang natin. Kaya nagtatanong yun, hindi alam di gabayan mo, at least, itong kandidato, ganito. Alam ng pastor And then, Proverbs 3, 5, and 6, kapatid, piliin mo yung tama. Sino ba yan? Gagabayan ka ng Holy Spirit. In other words, kinonfront mo at yung iyong kausap na member o kapwa pastor, hindi umalis na kabitin. Kasi, ang totoo niyan, pag hindi mo nasagot ng ayos yun, pupunta naman sa iba yan. Baka mali ang mapuntahan. At least yun, ipwede ng Panginoon sa iyo. So, ang isang katulad natin, meron tayong konting alam. And then, so kung tayo po tanungin, meron tayong konting ibibigay na liwanag sa kanila. So, pag sinabi naman ng Panginoon sa Matthew chapter 10 verse 30, ay ang makakaaway talaga ng tao yung sarili isang bayan. Sinabi ni Jesus Christ yan. At madalas yung pinag-aawayan sa loob. Hindi dapat pag-awayan, dapat pag-usapan, dapat magtiisan, hindi magtikisan. Hindi magtiisan. At kung nakita nila, ng isang pastor ay, may konting, at least knowledgeable. Respeto Ikaw ang gagawing halimbawa nung taong naghahanap. So dapat ang isa nagtatanong sa iyo,
hindi aalis na may question mark na. Pag alis niya ano sagot ni Pastor? Ipanalangin daw natin. Okay, nako. Bishop Pio, ilang taon na po kayo? Napaka-sharp po ninyo, grabe. No, Doc Jael and Prof. Bot. How to be you po? 78 na ako. 78? Grabe. Ayun. Mukha lang 77. Doc Jael, bago lang tayo mag-break, mayroon lang akong quick question. Meron bang, gaano ba masama yung parang misplaced yung ating sacrifice? Kasi ngayon talagang very divisive itong election season So what can you say tungkol parang misplaced yung parang pagiging diehard mo para dun sa isang kandidato? Oo. To the extent na we're only thinking about ourselves, I think yun yung problema, yun yung misplaced, no? Parang I am willing to sacrifice kung ang mapoprotectionan lang naman ay yung sarili ko at pamilya ko. So walang wider consciousness na the sacrifice is for people, no? Wala tayong ganong klaseng consciousness. Meron at some point, meron. Totoo naman yan. Kaya nabubuo yung mga tinatawag na mga movements, no? Batay sa pagkakaisa at working together. Pero most of the time sa atin kasi parang bakit mo siya iboboto? Kasi natulungan niya kami nung panahon na ganito. No, bakit ko siya iboboto? Kasi siya lang yung nakamayan ko na ganito. No, very individualistic, very personal. Walang consciousness na paano naman yung mga taong hindi natutulungan? Paano naman yung mga taong napabayaan? Paano naman yung mga taong naapektuhan ng kanilang pamilya bilang isang dynasty, for example. I think isa yon sa mga dapat natin pag-usapan na mga misplaced understanding of our sacrifices. Para hindi naman masayang, Kasi sa totoo lang, sa pakikilahok mo sa prosesong ito, hindi lang naman one day, di ba? Yung May 9, yung election day. Kung hindi, yung iba nga talagang since the start ng campaign, involved na po sila. Hindi lang time, pati treasures po nila, binibigay po nila. Diba? Kaya maganda yung perspective na binigay mo sa amin, Doc Jael, na hindi lang yung yung makakabig mo pampersonal or para sa pamilya, para sa kumpanya, para sa sector, religious sector ninyo, yung makakabig mo. Kung hindi pangkalahatan. Thank you po sa pagbibigay din doon sa point na yon, Dr. Jael. Mag-break po muna tayo, pero bigyang daan po muna natin ulit ngayon itong mga nakala po natin na karagdagang saloobin po ng ating pong mga kababayan. Ano po yung mga pwede nating maiambag? Ano po yung mga pwede nating sakripisyo na handa po nating maialay para po sa ating bayan, lalong-lalo na po para magkaroon po tayo ng mas maayos na eleksyon at mas maunlad na Pilipinas. Ang maaari ko pong maiambag para magkaroon tayo ng isang peaceful, honest, and orderly election, una po ay idulog natin ito sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Pangalawa po, since active po ang karamihan sa atin sa paggamit ng social media, I will use social media to post, encouraging and reminding everyone not to involve in vote buying and cheating. Dahil ang ating pong gagawing pagboto ay sagrado at isa po ito sa ating karapatan. Ang bawat Pilipino ay accountable, una sa Diyos, pangalawa sa ating bayang minamahal. Sa pagpili ng mga mamumuno sa ating bansa, nais natin magkaroon ng tapat at mapayapang eleksyon sa ating bansa. Maging matalino sa pagpili ng mga iboboto, karapat-dapat at mabuting ehemplo. Makadiyos, makatao, may malasakit sa kanyang kapwa. Makabayan, may pagmamahal sa ating bansa. Panalangin ang maiaambag ko para sa isang mapayapa at maayos na eleksyon. Nawa ang bawat kandidato ay maging tapat at magkaroon ng tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Bilang isang guro, maaari kong may ambag sa ating lipunan kung paano ang tamang pagpili ng kandidato, susuportahan ng ating mga estudyante at sa pakikitungo sa ating mga kapwa Pilipino na may ibang kandidato rin na sinusuportahan. Bilang isang Christian educator, higit sa lahat, nais kong i-impart sa ating mga estudyante na i-include o isama sa panalangin ang kanilang pagboto o ang kanilang pagpili ng kandidatong susuportahan.
ang aking may aambag ay hindi ako tatanggap ng kahit anong pagbuya galing sa isang politiko. Ako ay buboto ayon sa aking paniniwala at lagi kong papairalin ang katotohanan at katarungan dahil inaalala ko ang kapakanan ng ating bansa at kapakanan ng kapwa ko Pilipino. Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ginugunita ang pinakamagandang regalong inilaan ni Jesucristo para sa sanlibutan ngayong Huwebes Santo. Kaagapay, final stretch na po ng ating ONP Holy Week Specials dito po sa inyong 702 DZAS. Ngayong Huwebes Santo, ang pinagtutuunan po ng ating talakayan, mga sakripisyo ng Pinoy para sa bayan. So sama pa rin po kayo sa ating pong discussion. Mag-post lang po ng inyong mga komento dito po sa ating chat box ngayon. At syempre po, ilagay nyo rin po sa inyong komento yung sagot nyo po sa ating FB Live or pwede rin pong mag-PM dito sa page ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Muli, nagpapasalamat po tayo dahil kasama natin ngayong Huwebes Santo sina Dr. Jail Cornelio, Associate Professor at Director ng Development Studies Program sa Ateneo de Manila. Isa po siyang sociologist. Kasama din natin si Prof. Bot Hocano Jr. ng UP Diliman College of Social Sciences and Philosophy. At syempre, nandito pa rin po si Bishop Pio Tica, Senior Pastor ng Malabon International Baptist Church. Bitin po ang ating oras, pero meron pa po tayong huling stretch para himay-himayin po natin ano pa po ba yung mga pwede nating magawa. Ayan, maialay po natin para po sa ating bayan. Lalo na po nahaharap po tayo sa malaking halalan sa Mayo. Siguro po, maganda po na isentro po natin itong mga huling minuto po natin. Paano po ba natin maibabalik, Doc Jail, Prof. Bot, Bishop Pio, na ang angkla ay si Jesus po talaga ang tagapagligtas ng Pilipinas. Kasi syempre po, di ba, ang mga kandidato po parang ino-offer nila ang kanilang mga sarili as Messiah. Ayan, sa dami po ng mga paghihirap po natin dito sa Pilipinas, and actually kahit nga daw po hindi Holy Week, parang pinitensya ang mga Pilipino sa taas po ngayon ng presyo ng gasolina, yung pong ating pinagdaan ng matinding epekto po ng COVID pandemic. Kaya ito po at ino-offer po ng mga kandidato ang kanilang mga sarili bilang solusyon. Ayan, sa mga problema ng bayan. Pero nais po natin dito sa ating talakayan, maibalik po ang ating consciousness, maipaalala po sa atin na si Jesus po talaga ang tagapagligtas ng Pilipinas. Sino po unang gustong mag-react doon? Malaking bagay yan, Heidi, Kasi dito sa ang Pilipinas, sinasabing 85%, actually 85% Roman Catholic. Ang 5% dyan daw, kung hindi nadagdagan ay mga evangelicals at lahat ng uri ng Protestant, and the rest are either cults or ibang world religion. So napakalaki ng magagawa ng so-called quote-unquote Christian, no? Na maintindihan ito na ginagawa nating pagboto ay katulad ng isang tao na isang marunong daw, parang si Socrates, ay sinabi niya, ano bang dahilan at parang masama sa akin na magsalita, magmura, gano'n. Sabi, sige, ganito yung gawin mo. Kumuha ka ng balahibo ng manok. No? Pagkatapos, pinifilipinize ko ito. Balahibo ng manok. Tapos, ihagis. Sasabi, sige hawakan mo yan. At pagkatapos, ihagis mo. Nihagis niya. Pagkatapos, simutin mong lahat yung balahibo ng manok na yun. Kolektahin mo uli. Kolektahin mo uli. Kaya mo? Ay hindi po. Hindi mo na malalaman. Ganyan ang ating pagboto ngayon. Pagboto mo ngayon, hindi mo na kayang pigilin yan. Kung ano maging epekto. Kaya bumoboto tayo, katulad ng sinabi na preference ni JL. Yung mga preferences natin. Dapat natin ituwid yun. At uncharged malaki ang role dito. Kasi hindi pwedeng uncharged ay tumahimik na lang, magtago na lang. Dapat maging active tayo dito. Dapat talagang
ang church, lalo ang evangelical church, ay maging active talaga dito. Ang ibig sabihin ng active, ay yung bang mai-preach talaga sa pulpit. Ngayon, one month na lang ang election. At nakita natin, pagputok ng local election, ang daming mas magulo kaysa doon sa national election. No? May patayan, may gano'n, may ganito. Makikita mo yung kasamaan ng puso ng Pilipino sa politika. So anong role natin dito? Ang church is a light. Ilaw tayo ng mundo, hindi ilaw ng ating four corners of the building. Di ba? But we are the light of the world. In other words, talagang ating sikapin, ang totoo ito hindi natin malaman. Kasi ang root nito, kaya tayo nagkahiwa-hiwala. Siguro, hindi na kayo makaka-relate dito dahil ako may linya. Noon, dalawa lang ang partido liberal, nationalista. Para bang sa Amerika, dalawa lang, Republican and Democrat. Noon, hindi masyadong hati-hati sa politika And then pumasok, siyempre, diktadura pumasok, then bago lahat yun, no? At nagkaroon tayo ng party list, 200 plus yan. Nagkaroon tayo ng mga kandidato, ilang kumakandidato, presidente, senators, congressmen. Ilan yan sa iba't ibang partido. Kaya kung anong dami ng partido mo, ang dami ng division mo. So, tama yung sinasabi ng ibang mga kandidato na medyo magkaroon tayo ng amendment of the Constitution. I do not know how, hindi naman ako lawyer, but that's something na maalaman nila na yun ang ugat. Pero hindi ako maniniwala na mababago na kahit siya ng presidente. Bakit? Ay nandun ang tinatawag nating yung tinatawag nating source ng kanilang pera. Nandun ang pinakamalaking corruption sa ganun. Mas marami tayo. Lalo ang taong bayan, mas marami tayong hihingan. Lalo ngayong election, di ba? Hingita ganito. In other words, nakikita natin, ating sipatin ang source nito at harapin na. Ano talaga ang source ng maging honest? Maganda yung, hindi ko nabasa, pero napakinggan ko lang, nagsalita minsan si CJ Puno, Chief Justice Puno, doon sa ginawa sa kanyang appointment na siya gumawa ng bagong konstitusyon, ng isang bagong lipunan. Hindi yung kay Marcos. Yung bang may pagka-parliament, maganda yung maraming magandang party. At may eliminate dun yung kamag-anak politics. Di ba? So, kung masusunod yun, medyo mababawasan tayo. But again, the source of corruption is the corruption of the heart. The heart of corruption is the corruption of the heart. So, dapat mabago tayo. Kalisabay niyan, palakasin natin ang moral recovery program. No? Recovery program na talagang i-institutionalize. Sabagay, meron na sa budget na nakalagay dyan sa Constitution I mean sa ating batas So, ang ibig sabihin, may institutionalize, maging strong, talagang magkaroon ng moral recovery program na talagang nandun sa bottom line ito. Kasi ang problema ng tao ay puso And no one can change the heart but the Lord Jesus Christ. Ezekiel chapter 26, chapter 36, 26, and 27, I will give you a new heart. Sabi ng Panginoon, yung pusong bato, papalitan ko ng pusong laman. At susulat ko ang aking kautusan sa puso. So only Jesus can change. Tayo lahat, no? Maganda mga testimonies yun. Tayo lahat ay source. That we are a salt of that gospel. The powerful gospel. So sa mga nakikinig, kung hindi pa po niyo nakukonfront ng Panginoon personally, at ang puso niyo nahihila lagi ng mga kung ano-anong philosophy, ay bumalik po tayo sa philosophy muna. Sasabihin kong Bible ito, pero marami hindi nababasa ng Bible. At least, naririnig niyo si Jesus Christ. Yung philosophy, if you can call it a philosophy, a personal confrontation with the Lord Jesus Christ. So come to Him humbly and ask the Lord for forgiveness. Invite Him in your heart to be your Lord and Savior. Pag nangyari yan, medyo magkakaroon tayo ng pagbabago. Then again, mag-warning sa atin to, hindi bababago ang Pilipinas, hindi babago ang mundo, ng kahit na sino. Bisko nang dumating si Jesus Christ, He did not attempt to change the world. Tama ba yun? Hindi na attempt. Ang ginawa niya, binago yung puso. Ayun. Una sa mga alagad, sa apostol, and alagad, and then sabi, you'll be witnesses unto me and the world. Dalhin itong gospel
transforming gospel nito. Dahil nini. So marami na panahon ni Joseph, ni Moses, sila na bago mundo nun Only God, sa kanyang programa, ay meron tinatawag na pagbabalik ni Jesus Christ, ay mababago mundo kasi siya na ang hari. Lahat ng yan. Your kumbaga sa salita natin, your bullet will be turned into plowshares. Araro, pantanim, yan. At yun ang tinatawag nating golden age ng buong mundo, ang pagdating ni Jesus Christ who will reign personally for 1,000 years. Ayun. So, kailangan magkaroon ng bagong puso, magbubunga ng bagong buhay. Doon lang po tayo talaga magkakaroon ng totoong transformation sa atin pong society. Prof. Bot, Doc Jail, baka may gusto po kayong idagdag. Paano natin ibabalik sa consciousness, sa kaalaman ng ating mga kababayan na si Jesus ang tunay na tagapagligtas ng Pilipinas at hindi po ang ating mga kandidato, ang ating pong gobyerno? Pwede akong go ahead po, Prof. Bot. Opo. Hugutin din natin yung doon sa kultura din natin, yung paraan. Dahil may analohiya din ito sa Biblia. Sabi ni Pablo, para sa mga Hudyo, naging Hudyo ako. Para sa mga Gentile, naging Gentile ako. Ibig sabihin, binigyan pansin niya kung saan nanggagaling yung mga kapwa. At doon siya binagay yung komunikasyon. Hindi naman nagbabago yung mensahe. Yeah. Pero kailangan babagayin mo kung paano i-communicate yung mensahe na yun. At gaano tayo kagaling makisama sa kapwa natin? Kung tayo ba sa gusto din natin gawin kung ano yung tama, ipapakita natin yung tama, gagawin natin. Pero paano natin pinapakita? Nakikipagbardagulan ba tayo? Okay. O nakikipag-usap tayo sa maayos na paraan? So doon natin napapakita kung sino si Kristo sa buhay natin. Right? At nagiging paraan din yan, malay din natin, may oportunidad din yan na makipakita natin, mapag-usapan yung mga ganitong bagay na mas mahalaga din. Pero yung konsepto din natin ng pakikisama at pakikitungo din sa ibang tao na hindi katulad din natin. Yung mga tagalabas, yung mga may mataas na impluensya, doon natin nabibigyan pansin na ma-impluensyahan din natin ang mga yung mga kasama natin, yung doon sa ating ginagalawan, yung ating immediate circle of influence, doon nila makikita paano tayo iba. Kaya kung aware din tayo na sa ating kultura, meron din tayong paraan din doon para gawin natin. Di kung ano yung standard din natin, higitan pa natin doon. Kasi ang goal din natin, ipakita si Kristo sa buhay natin. At nakikita ko din, habang nagbabasa ako sa net, lalo pang mas importante ito. Kasi kung tatawagin pansin mo kung ano yung katubilian, kung ano yung mali. Pero gagawan mo din ang paraan na yung mensahe mo, maliban pa sa kung ano yung sasabihin mo, kung ano yung mali. May grasya din na may pag-asa at pagmamahal din sa mensahe mo. Hindi dapat nahihiwalayan dahil kung isa lang yan, hindi ka rin papakinggan. Tama sabi ni Bishop Pio kanina. Oo nga, alam ko yung lahat ng bagay. Pero kung wala naman akong pagmamahal, di parang kampana lang akong kumakalampag. Tapos ingay lang ng ingay, wala rin nangyayari. Yun yung importante ng galing. Kaya nga po, Prof. Bot, Doc Jail, Bishop Pio, minsan ang sarap magbasa ng mga comments, yung mga trends. At mag-contribute doon. Pero minsan po talaga parang nakakahiya din kasi sasabihin po, Kristiyano ka pa naman, yung mga post mo pa Lord ka pa, puro Bible verses, pero ganyan ang mga sinasabi mo. Diba? So, yun na nga ang hirap po talaga. Oo, masakit po talaga ngayon. Opo. Doc Jail. Sige, sa akin po, marami na nabanggit si Bishop Pio sa si Prof. Bot. Sa akin po siguro yung parang mensahe ko na lang ay para sa ating mga tagapakinig. Paano natin maibabalik si Kristo? So, una, we need to recognize that politics can be idolatrous. We need to recognize that politics can be idolatrous. Ibig sabihin, umiikot yung
yung loyalty natin doon sa tao na kahit nakikita natin may kasinungalingan, na kahit na nakikita natin merong corruption, na kahit may nakikita na tayong questionable, willing tayong isa-isang tabi lahat ng yon at sabihin natin, hindi, okay lang yun. Kasi lahat naman sila ginagawa yan eh. Hindi, okay lang yun kasi ang mahalaga, maganda ang plano niya para sa bansa natin. Hindi, okay lang yun kasi dapat, and then you fill in the blanks. Pag gano'n na po, idolatry na yun. Kasi hindi naman Diyos yun eh. Hindi po ba? Hindi naman Diyos yung ating mga sinusuportahan. Meron tayong responsibilidad bilang Kristiyano na suportahan ng tama at itama ang mali. Alam ko, marami sa ating mga Christians na makaka-relate doon. So kung willing tayong i-correct yung mga kalaban sa politika kasi hindi natin sila gusto, dapat may katapangan din tayo na i-correct, harapin yung mga mali na nakikita na natin harap-harapan tungkol sa mga kandidatong gusto nating suportahan. And I'm not even talking about just one specific candidate, I'm talking about all candidates, including the candidates that I support. Bakit? Kasi politics can be idolatrous. Yung pangalawa, dito yung panghuli, itanong natin sa sarili natin bilang mga Kristiyano, nasaan ang puso ni Kristo? Kung andito siya sa Pilipinas ngayon, ano yung babasag sa puso ni Kristo? Ano yung magpapabagabag sa puso ni Kristo? I think it's only answering that question that can help us really reclaim the place of Christ in our society. Hindi lang sa personal na buhay natin, yung sinasabi nila Bishop Pio, na personal transformation, but also in our society. Kasi ang gusto kong makita bilang Kristiyano, social transformation. Therefore, kung nasaan ang puso ni Kristo, I am very sure na ang sagot dyan ay nandun sa mga mahihirap, andun sa mga ninanakawan, andun sa mga pinagsasamantalahan, andun sa mga dinadaya, andun sa mga pinagsisinungalinan. No? Andun yun. Andun ang puso ni Kristo. Doon sa mga nasa sa isang tabi dahil hindi sila mahalaga sa mata ng mga may kapangyarihan. And I think that will help us reclaim the place of Christ as the Savior of the Filipino people. Doon po ako magtatapos and hopefully maging malalim ang kasagutan ng ating mga kaagapay sa mga tanong na yan. Paano tayo magkakaroon ng ganong kaparehong puso, Bishop Pio Tika? Kagaya ng kung ano yung nakakasakit sa heart ng Lord, magiging burden din natin, magiging pasanin din natin bilang mga tumanggap po sa Kanya. Alam mo, Heidi at mga kapatid, merong tinanong isang lawyer, magaling, na nagtanong sa Panginoon ano ang pinakadakilang utos? Hindi natin sabihin yung background nun kasi merong dugtong yun sa Old Testament customs and educational system. Pero ang sabi ng Panginoon, dalawa lang you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your life. And then yung pangalan, this is the greatest commandment. And the second is love your neighbor as yourself. Diba? Hindi labing love yourself and love your neighbor. Hindi. Love your neighbor. Nakita yung hindi sinasadya yun. Hindi yung hindi sinasadya. Talagang, it's the word of the Holy Spirit. Love your neighbor as yourself. Lalo ang focus ng pag-ibig mo. Talagang sa iyo muna. Talagang may pag-ibig ka na sa Panginoon. You have loved the Lord, you have that, and then ang magiging resulta niya, itong neighbor mo intindihin mo. So, bakit ganun? Kasi ang unang transformation mo sa iyo, sa family mo, and then susunod yung mga neighbors na makikita yung pagbabago. Because you are the light there. God placed you in where you live to be a light right there. Kailangan nilang ilaw nun. Naalala ko nung sumama yung anak ko, si Ruel, sa Philippine Madrigal Singers. Papaalis sila nun. They've been practicing and si Mamo ay namimili na nung isasama. Bago kami nag-iwalay ng anak ko, nasa ineryo siya. Dahil pag-pray mo, na pumili at sana mapili ako. Ay di gano'n, namili yan. Tinawag niya yung mga sopranos and altos and tenors and bass si Ruel. Tinawag nila lahat. Sabi, bigong-bigo siya.
No, because he was really downhearted kasi hindi siya natawag. Pero naman pala pa siya, malapit sa pinto. Hey, Ruel, you will be the last. You join the group. Wow, talaga. Alos mapalundagin ko na po. And then the practice. Nanalo siya ng 1994 yata yun. Ng first Choral Olympic. First time nanalo ang Philippine Madrigal Singers and some other contests. At talaga, well, kaya ko sinabi yan. Sabi ko sa akin, anak, kaya ka nilagay ng Panginoon yan because God wants you to be the light. Well, kailangan lang ilaw dyan. At actually, nung last night, nandun sa book ng UP Madrigal Singers, yun nangyari noon. Hindi sila kakasundo-sundo. But yung Christian doon, tatlo nag-pray sila. And then bago sila kumanta, I think 1 hour before, sabi ni Ruel, let's gather together and let us pray. Nagkasundo, iyakan talaga. There were confessions of sin, pinangunahan ni Ruel, and then nag-pray sila. And sure enough, the rest is history. They became the first Filipino choir na nanalo sa Choral Olympics sa France. Ano ibig sabihin yun? Yun sinasabi ni Doc J.L. Yeah. Na yung transformation mo, nakakita ng tao, then matatransform yung kwan. If you have the Lord Jesus Christ, talaga, may babalik mo yan. Number 1, by your life. Number 1 is actually by your life. Number 2 is by your love. And number 3 is by being a light. A light. Unang maliit muna. Hindi mo ka, itong community ito. Hindi eh. One person at a time. Okay. One person at a time. And then, pag nakaipon, that's why, yung mga naiipon nagsimula sa isa. Yung kaibigan natin, si Brother Edwin, nagsimula sa maliit na Bible study. Now, and I think it's second or third largest church sa buong daigdig na Christian. Worldwide. So, nagsimula doon. So, in other words, transformation, sabi nga sa Galatians, para tayong yung libadura, maliit. Pero aalsa. The kingdom of God is like a libadura na mag-uumbok yan. Hindi biglang gano'n. Amen. So, actually, first, dapat nakaupo sa ating puso ang Panginoon sa Kristo. And then makikita ng tao yan. Then the way you talk, your love, your life, and you're the light. Pag nakita ng tao yan, may magtatanong eh. At gano'n nangyayari sa 50 years na, mahigit na, parang saan dito. Ang daming, meron siyang lawyer na, magaling na lawyer sa Malabon, sa Nabotas. Hindi ko sabihin kung sino. No? Pero ang taong ito, magkasama kami. Naging advisor ako ni Mayor Vicencio rito sa spiritual affairs. And then pinagmamasan pala niya ako. Bakit nung kami mag-outing, bakit hindi ako binom ng beer? hindi ako naninigarilyo. Diba? Yung mayroon 2 pare kami kaibigan, nakikinom kay Mayo, nakipasigarilyo. Nagtataka pala siya. And then marami yun. Then finally, makabili siya ng kotse. Sabi niya, dinali sa church sa Malabon, Pastor, pakibasbasan mo nga itong aking car. Kaya pinaluan. Okay, let's go. Tungo ko ng kamay. Nagtataka siya, bakit hindi ba yung ginaganon? No? Kaya sabi ko, sige, ganon, tungo ng kamay. And we pray. And then later on, tumawag sa akin. Nagpunta niya sa worldwide, nagpupunta siya sa Buddhist, Confucian, and so forth, sa iba-ibang religion. He was looking for something. Then one day, tinawag niya ako, Pastor, gusto mo magpabaptize. Bakit? Wow. Bakit? Gusto kong maging baptist. Halika muna dito. Nag-usap kami. At pinaliwanag ko sa kanya, yung pagiging baptist ko, marami ng baptist nasa impyerno. Dahil wala si Kristo. Kaya ganito. Pinaliwanag ko daan ng kaligtasan. Sa ko, bakit? Ito sabi niya, ha? Alam mo, Pastor, for 8 years, magkasama tayo. Minamasdan ko buhay mo. Iba ka. Wow. Then sinabi mga kaibahan. I was really amazed. Yun. Tapos niyakap niya ako. Salamat, Pastor. Now, tumanggap. I'm saved. Thank you. Tinawagin yung kaibigan niyang lawyer. Sabi niya, kailan ng baptism? Nagtatawa may baptism kami noon. Pero huwag mo na kapatid, baka nabibigla. Hindi. Tinawag yung kaibigan ng kaibigan. Pinaliwanag. Siya na nagpaliwanag sa kaligtasan. Nagpabaptize ng 2. So in other words, yan ang ibig sabihin. In a small time, may nakikita sa atin. Kung tayo bunganga lang, wala
wala ang puso. Diba? Baka pagdating sa langit, puro nguso na doon sa langit, wala ang puso. So talagang yung buhay po natin, walking Bible, para doon po sa mga tao sa paligid natin na hindi po nakakabasa ng Biblia. Okay. Bishop Pio, bago ko po kayo hilingan, pangunahan po tayo sa panalangin ng pagtanggap at maging pagtatalaga po sa ating Pilipinas. Singan ko po ng huling pahayag si Prof. Bot. Ayan, at saka si Doc Jail. Okay. Paano natin to isa sa buhay ang ating pagiging Kristiyano? Okay. Balikan ko din yung sinabi ni Bishop Pio. Tinanong si Kristo, ano yung pinakamahalaga sa batas ng Panginoon? 2 lang yan, sabi niya. Mahalin mo ang Diyos, buong buo, puso, lakas, lahat. Pati sa pag-iisip. Pangalawa, mahalin mo yung kapwa mo tulad ng sa pagmahal mo sa sarili mo. 2 din itong batas. Yung isa, ang vertical, yung isa ay ang horizontal. Sa totoo lang, pag binuo mo yan, meron ka ng krus. At doon din makikita natin na minsan sa kinalakihan, kinagisna natin kultura, marami ding mga aspeto doon na maaring magsama yung dalawa. Kumbaga, ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa ay magkaisa din, ay isang bagay lang yun. At doon, napapakita din natin kung paano natin itrato yung mga kapwa natin. Kung doon, kung maliban pa doon sa paano tayo magpili ng kandidato, kung paano natin ihahayag kung anong gusto natin sa eleksyon, kung paano natin haharapin ang mga issue, ang mga malawakang issue sa lipunan natin. Kasi ngayon pa lang bagong mag-eleksyon, marami na. Ano masasabi natin na tahimik lahat pagkatapos sa eleksyon? Hindi mawawala mga issue yan at nandiyan pa rin yan. So kailangan din, paano natin yan haharapin bilang Kristiyano at doon din. Kaya kung balikan din natin yan, dumating si Kristo para mabuo na yung dalawang batas na yun pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa Diyos. So, sa pamamaraan din ng ating pakikisama din sa mga kapwa natin, may kaya natin may pakita ang pagmamahal natin kay Kristo at sa kapwa. Sa pakikitungo natin sa pagbigay respeto sa tama na respeto, pero hindi para nawawala ang paninindigan natin kung ano yung tama at ano yung mali. At sa pakikiramay natin sa mga taong nangangailangan. Nandoon lahat yun. Doon natin maipapakita, nandun ang lahat ng oportunidad para ipakita natin kung sino si Kristo sa buhay natin. Okay. Thank you po, Prof. Bot. Doc Jail, your final words po. Sige, very quickly. Ngayon po ay Holy Thursday, mga kaagapay. At ang key verse sa Holy Thursday or Maundy Thursday ay yung John 13:34. Love one another as I have loved you, so you must love one another. Yun yung mensahe ng Panginoon sa atin sa araw na ito. Mahalin natin hindi lang sarili natin, hindi lang yung mga kaibigan o pamilya natin, kundi ang bawat isa. Sa palagay ko, kasama na rin dyan yung pagmamahal natin sa bansa, lalo na yung mga napapag-iwanan sa ating bansa. Mahalin natin ang bansang ito, ihalal natin ang mga makatutulong para sa mga naghihirap sa ating bansa at ipanalangin natin na palayain tayo ng Panginoon mula sa lahat ng uri ng oppression at exploitation. Bakit? Kasi naniniwala ako na mahal tayo ng Panginoon. Okay. Maraming salamat po, Dr. Jail Cornelio, ang ating kaagapay na sociologist, at si Prof. Bot Hocano Jr. mula po sa UP Diliman College of Social Sciences and Philosophy para sa inyo pong mga yayaman at malalalim po ng mga pananalita na talagang nakahamon at nagbukas po sa aming isip ngayong panahon na ito ng Maundy Thursday. Bago po tayo magwakas, bigyan daan ko lang po ang ating pananalangin. Pangungunahan po tayo. Kahit po mga 2 hanggang 3 minuto, Bishop Pio Tika, pagtanggap po at pagtatalaga para po sa ating bayang Pilipinas. Hinahingaan ko po kayo na makisama sa akin sa isang panalangin. Kung kayo po ay nakinig at sa ngayon, hindi ko alam kung saan ka tutungo, kung kunin ka ng Panginoon, kung dumating siya,
Ngayon, matitiyak mo, number 1, tanggapin mo si Jesus Christ matapos ka magsisi ng kasalanan. Open your heart to the Lord Jesus Christ. Invite Him, and He will come into your heart and save you and transform you. At tayo po mga mananampalataya, sama-sama tayong manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katuwang namin, magandang paliwanag ni Prof. JL at Prof. Von, ni Ate Heidi, at saka po ni Ate lahat po ng mga nakikinig, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Amin dalangin niyo, dakilang Diyos, sa pagpunta namin sa lugar ng botohan ay maging matahimik. Kontrolin mo ang forces of the enemy, and in the name of Jesus, kung maaari ba, Panginoon, iligtas mo ang Pilipinas sa pamamagitan ng eleksyong ito. Kung sino man ang iupo mo dyan at paupo diyan, Panginoon, sa anumang paraan niya ginawa ay permiso na siya maupo at maging lingkod siya, ministro ng Diyos na magpapalakad, isasaayos ang iyong agenda sang-ayon sa iyong programa. Salamat po sa Far East Broadcasting Company. Kung anumang pangailangan, ibigay niyo po. At sa naaabot nito, Panginoon, yung mga nanghihina, palakasin niyo, nalulumbay, ay paligayahin ninyo, nandidimlan, paliwanagin ninyo, at samayin niyo ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Kristo. Amen at amen. Amen and amen. Kung kayo po ay sumabay doon po sa panalangin ng pagtanggap, maaari po kayong mag-komento dito po sa ating chat box. Muli, maraming salamat Dr. Jahiel Cornelio, Prof. Bot Hocano, and Bishop Pio Tica sa inyong panahon at pagbabahagi po para po sa ating espesyal na pagsahimpapawid ngayong Holy Thursday dito po sa FEBC Radio TV. God bless you po and stay safe po. At ngayon naman po ay bibigyan daan po natin ang isang maikling pagbubulay. Makakasama naman po natin si Efren Palyurina. Panahon po ngayon ng pagsasakripisyo at sa Pilipinas, maraming mga Pilipino ang nag-iisip ng kung ano ang i-give up during this time. Ito yung panahon na mga tao ay titigil muna sa paggamit ng social media, yung iba hindi mo nakakain ng junk food, yung iba naman ay hindi mo na mag-iisip ng pagbabakasyon or pag-shopping. Well, ang marami naman, ito ang ginagamit na panahon para makapamasyala. Para doon sa mga nag-iisip talaga ng kung ano ang sacrifice na isusukli sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus, sa Kalbaryo. Napaka-liliit ng mga ito. Kahit ano pa ang isipin natin pwedeng i-sacrifice kumpara doon sa ginawa ng ating Panginoon sa kanyang pagkabayubay sa krus para sa ating kasalanan. Ano nga ba ang pwede natin gawin? Well, ang kailangan natin ay balikan ang mga bagay na mahalaga sa ating Panginoong Diyos. Huwag lang nating isipin na kung ano yung mailista nating isa-sacrifice ay good na yan para sa Diyos. Hindi. Ang kailangan ay matukoy natin ano yung mga bagay na mahalaga sa Kanya. Yun ang isuko natin sa Kanya at ihandog. Paano natin malalaman yun? Let's take the cue from the questions that God asks. Ang mga tanong na palagi niyang itinatanong sa atin ay nag-i-indicate ng kung ano ang mahalaga sa Kanya. These are the things that give us a clue to what things are important to Him. Yung mga binavalue niya talaga. At ang mga questions na yon ay nasa Genesis chapter 3, nasa Garden of Eden. Hindi Garden of Gethsemane, na inaalala natin ngayong Holy Week. Pero sa Garden of Eden, nung nagkaroon ng encounter ang Panginoong Diyos kay Adan at Eva, dahil sila ay sumuway sa utos ng Diyos. At nasa Genesis 3 nga po itong kwentong itong. Narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa malamig na bahagi ng maghapon. Nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoong Diyos sa mga punong kahoy sa halamanan. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, "Saan ka naroon?" Sinabi niya, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago." At sinabi niya, "Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyo na huwag mong kainin?"
Sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo na aking makakasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito'y aking kinain. Sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Nakakamangha po, na ito nga sumaway na sina Eva at Adan. At tayo rin, tuwing tayo sumusuway sa kalooban ng Diyos, ang unang aksyon ng Diyos ay hindi yung tayo ay i-banish, i-exterminate sa mundo. Hipa na lang tayo para mawala na tayong parang bula. Ang ginagawa niya, graciously, He asks questions. At ang mga tanong na yon ang ating gustong sagutin. Where are you? Nasaan ka? Who told you? Sino ang nagsabi sa'yo? What have you done? Ano itong iyong ginawa? Diyan natin hugutin ang mga bagay na pwede nating isuko sa Panginoon sapagkat yung mga ito ang mahalaga sa Kanya. Unang-una, where are you? Nasaan ka? Itong tanong na ito ay intended na magkaroon ng sense of lostness itong si Adan. Kailangan maintindihan niya na siya ay talagang nalihis doon sa kalooban ng kanyang Diyos na lumikha sa kanya. Pero alam naman natin, ngayon, at nababasa natin yan sa salita ng Diyos, sa Psalm 139, malinaw doon, I can never escape from your spirit. I can never get away from your presence. Hindi ba? Yun ang sabi sa Psalm 139. Paano ba ako makakaiwas sa inyong espiritu at saan ba ako makapupunta na wala kayo? This time of Lent, ngayong Semana Santa, itong panahong ito na nag-iisip at nagninilay-nilay ang lahat. Panahon natin ito para i-focus natin ang ating isipan doon sa itinatanong ng Diyos, nasan ka na? Where are you? See, ito pong paglakad natin kasama ang Panginoon ay nangangahulugang kailangan nating sagutin araw-araw. Nasa na tayo in relationship to the Lord? Madalas nating nahuhuli ang ating sarili, humihiwalay kasi ang feeling natin, ang galing-galing na natin. Meron na tayong sense of independence. At yun ang unang-una nating dapat isakripisyo. Unang-unang dapat nating isuko ang ating sense of independence from God. Isuko natin sa Kanya ang ating sense of accomplishment. Lalo na, may karanasan tayo, meron na tayong kayang mga gawin, may natutunan na tayo. Tanggalin natin yon and go way back to the Lord Jesus Christ, who said, I am the way, the truth, and the light. So itong Holy Week na ito, huwag na tayong magtago sa likod ng ating relihiyon, ng ating reputation, or even yung goodness ng ating puso na lumantad na po tayo. Kasi hinahanap tayo ng Panginoon, huwag tayong magtago sa likod ng mga ito. It's time to head back to Him. At isuko natin sa Kanya ng ating sense of independence. Hindi mangyayari yun. Ikalawang tanong ng ating Panginoong Diyos, who told you? Sino ang nagsabi sa iyo? Well, siyempre itong tanong na to, it assumes na mayroong nagsabi kay Adan na siya ay hubad. Mayroong nagpabago sa kanyang pananaw, sa kanyang perspective. Mayroong nagsabi, isang tinig. At yung tinig na yon ay nagsasabi ng mga kasinungalingan. Yung tinig na yon ay nandirito pa rin ngayon na nagsasabi sa atin ng mga bagay na parang totoo, pero mapanlin lang. Parang totoo, pero may bahid ng kaunting kasinungalingan at maling-mali ang ikinukwento sa atin. Yan ang kailangan nating isuko. Yung ating pagtitiwala sa mga tinig na yan na dumarating sa atin, na yung iba't ibang balita, iba't ibang impormasyon, iba't ibang katuruan, iba't ibang mga tradisyon, naniniwala naman tayo. At nahuhubog natin ang ating buhay ayon sa mga tinig na ito. Nakakalungkot. Kasi akala natin, tama.
na ituro ng isang napagkakatiwalaan natin. Nabasa natin sa isang kaibigan na maganda naman ang reputation. Naniwala tayo. Isuko natin sa Diyos ang ating false sense of wisdom na galing sa mga pinagkakatiwalaan nating mga tinig. Sino ba itong mga nagsasabi sa'yo? Sino ba itong mga bumubulong sa'yo? Sino itong mga pinagkakatiwalaan mo more than me? Kanino kang tinig nakikinig at hindi mo pinakikinggan ang aking tinig? Ang sabi sa John chapter 10 verse 27, sabi ni Jesus, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me." Ang ganda sa Tagalog nito, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. I-give up na natin yung mga favorites natin, yung mga idol natin na mga manunulat, mga grupo, mga sources sa internet. Gustong-gusto natin yung mga yan. Nako, kailangan nating iwaksi ang mga ito at isuko sa Panginoon ang lahat ng yan at sabihin, hindi na sila mahalaga sa akin. Papakinggan ko na lamang ang tinig ng aking mabuting pastol. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. At yung ikatlong tanong, ang magpapakita sa atin ng kung ano ang mahalaga sa Diyos na dapat nating isacrifice o isuko. What have you done? Ano itong iyong ginawa? Napaka-gentle ng pagtatanong. Well, ang pagko-confess ay mabuti para sa kaluluwa. Of course, galing ito sa karanasan at ito'y nakita natin na pag tayo ay inilalabas natin, nilalalantad natin ang ating mga lihim, ang sarap ng pakiramdam. Of course, mabigat, hindi madaling gawin, pero tama siya. Tama na ilantad, ibunyag ang mga bagay na ang tendency natin ay itago. The serpent, sabi ni Eva, the serpent deceived me. That's why I ate it. Yan ang kauna-unahang confession na naka-record. Nasa Genesis 3:13 yan. Sumagot ang babae, nilinlang po kasi ako ng ahas, kaya kumain po ako. She knew. Alam naman niya eh. There's no denying it. So itong Holy Week, nagre-remind sa atin na ang Panginoong Jesus ay namatay sa krus para iligtas tayo sa kasalanan. Save us from the guilt of sin, from the penalty of sin. Pero kailangan muna nating sagutin yung tanong na yun na, what is this that you have done? So, isuko na natin sa Diyos ang ating self-righteousness. Hindi pwedeng takpan ang ating karumhan ng kahit anumang kagandang asal. Hindi pwedeng takpan ang ating karumihan ng kahit anong accomplishment o gawain o tagumpay or success sa buhay. Isuko natin ang lahat ng yan. Yan ang sakripisyong hinahanap ng Diyos sapagkat yan ay mahalaga sa Kanya. Sabi nga sa Psalm 32 verse 5, "Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin." Ngayong mahal na araw, at kahit na anong araw, lagi nating ilantad, ibunyag, buksan sa Diyos ang laman ng ating puso't isipan. Huwag magtago, sapagkat alam naman niya at ang hinihintay lang niya ay ang lumapit tayo. At isuko sa Kanya ang mga bagay na mahalaga sa Kanya. Yan ang tunay na sakripisyong hinahantay niya mula sa atin. Pagpalain tayo ng Diyos ngayong mahal na araw.
Mula sa buong pangkat ng Team Positive na umalalay po sa atin sa loob ng halos 2 oras dito po sa espesyal na ONP Holy Week programming po natin na nakatuon po sa mga sakripisyo ng Pinoy para sa bayan. Maraming salamat po kay JV Tabua, thank you rin kay Kael Garcia, kay Hannah Placer sa ating pong production side at sa mga umalalay din sa ating radio, TV, GCTV, engineering. Thank you so much kay Miss Abby Glindo. Thank you sa inyo mga kapatid sa inyong paglilingkod. Ako naman po ang inyong nakasama, Heidi Bernardo Sampang. Magandang araw at pagpalain tayong nawa ng ating Panginoon. Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ginugunita ang pinakamagandang regalong inilaan ni Jesucristo para sa sanlibutan ngayong Huwebes Santo.